57 years old sa Jordan, si Ma'am Laila. Ano po ma'am ang ikwento mo sa amin ngayon tungkol sa mga ex mo? Tungkol sa aking ex, Husband? yeah, Oo. ex-husband. Saan po ninyo nakilala ito? DJ, matagal na akong follower mo ha. Argay. 2016 pa. Ang tagal na. 8 years ka na nanonood pala sa akin. So kilala mo. Nasa ka pa noon, nasa Taiwan. Opo, no? Oo. So, ano po, tubong ano po kayo ma'am? Anong probinsya? Taga Bicol po ako. Bicol. Oo. Nanonood ka po ba kagabi? Hindi. Nanood ako kagabi pero yung lang. Oo. Pero narinig po ninyo yung tungkol sa taga Bicol na joke ko? Narinig mo po yun? Hindi. Hindi mo hindi ko yata na Bakit DJ Wala pa. Ano yan? May kilala kasi ako dati. Kasabay ko nag-abroad. Year 2011. Sa screening, sa medical, na hindi daw siya nakapasa kasi pinapatuwad kami ng doktor para makita kung may lus-lus ba yan, ganyan. Oo. Yun na ganon. Sa kanya pinatuwad, almoranas yung nakita. Ngayon, ang rason daw kasi taga Bicol nga po yun, mahilig siya kumain ng maanghang. Sili. Oo. Yun nga. Hindi na 6 na buwan siyang nagamot muna. Pinaggamot niya muna yung almoranas daw niya. Bago Oo. Kaya sumunod siya sa amin, no? Kabatch, imbis dapat batch namin yun, nauna kami sa kanya ng 6 months. Okay na yung almoranas niya. Pero ano po yan, ma'am? Dahil siguro sa sobrang kain ng ng maanghang. Pero hindi lang naman yung Pinoy yung mahilig sa maanghang, di ba yung mga Indiano, ganun din? Yung mga maraming pati dito, mga lahi nila. Oo, may mga sabaw nga nila maanghang, wala. Pero wala man siguro almoranas. Baka minamana po yun, no? Baka minamana din siguro yung mga almoranas, ganyan. Namamana din na siyempre. Pero karamihan kasi talaga mahilig sa sili. Okay. Sige. Sabi nga sa amin, pag bumabagyo, unang tinutukudan yung sili. Wag lang wag lang matumba. Oo. Pero hindi naman lahat ng taga Bicol mahilig po talaga sa sili, ma'am. O ikaw mahilig mismo? Hindi naman. Mahilig din ako sa sili. Okay. Sige. Ikwento po sa amin kung saan po ninyo nakilala ito si mister mo? Sa parang kasi magkasama kami sa tiya ko sa tiyahin ko. Nagtatrabaho siya. Parehas lang kami nagtatrabaho doon. So parang nagkaroon lang kami ng natay pa niya ako. Ako naman, wala pa sa isip ko yun na siyempre bata pa ako. Ilang taon ka that time? Hindi ko pa, lang ako. 16 yata, 16. Wow. So wala pa. Tapos siya mga ilang taon siya that time? Siya is kasi 8 years ang gap niya sa akin. Mga 24 na. Oo. So ikaw, ganung edad, no? 16, wala ka pang kamuwang-muwang, no? Wala pa. Ano po yun? Parang, nililigawan ka na? Nagpaparinig? Hindi naman kasi na lang ako dun kasi ang behavior ng mama ko masyado siyang stricta. Yung lahat ng kilos mo kailangan nakamonitor ka. Hindi ka pwedeng ligawan, hindi ka pwedeng makipag-usap sa lalaki, ganyan. Yung parang masyadong higpit. Pero 16 po kayo, nagtatrabaho na kayo? Oo, bali lumawas na ako ng Manila kasi gusto kong mag-aral dito sa Manila. Instead, kasi nasa Palawan ako Palawan kami, naka-base. Taga Palawan po talaga pala kayo, no? So pag lumuwas ako ng Manila para makapag-aral ako doon sa tiya ko. So yun ang nangyari. Sa sobrang higpit niya sa akin, nagtanan kami. Ay. Hinigpitan po kayo ng tiyahin mo? Hindi po kayo Hindi, ng mama ko mismo. Okay. Kasi ayaw niya akong nakikipag-usap kasi kahit yan nag-uumpok-umpok kami dyan. Pag may kausap akong lalaki, ayaw niya.
Kasi Sabihin. hindi pa raw ako pwedeng makipag-usap sa mga lalaki kasi may responsibilidad pa ako para tulungan ko yung mga Kapatid kapatid mo. ko. Oo. Kailangan ko magtrabaho para ganon. Edi ano po yun, nung niligawan ka, gusto mo naman siya, nung sinabi niyang itatanan ka, pumayag ka naman. Hindi ko naman siya gusto pero pumayag ako na itanan. O di, Pero yun, nakaiwas ako sa kanya. pero yung nasa isip mo nun pag sinabing tanan, ano po yun? Siyempre, asawa na, tatakbo ka. Siyempre ganun. Oo. Ano po yun? Kaya sabi ko nga, Naisip mo, makakaalis na ako dito sa bahay, ganyan, ganyan. oo, yun na naisip ko para makaalis lang ako doon sa sobrang higpit ng mama ko. Panganay po kaya ba kayo? Panganay po kayo, ma'am? Bunso ako, pangalawa sa bunso. Yun na nga. Kasi lahat ng kapatid ko may asawa na, so ako yung sumunod na walang asawa, tapos yung bunso. Nung tinanan ka, saan ka dinala? Sa Bicol. Doon ako sa Bicol. Bali, nag-stay na ako ng Bicol. Sabi ko doon sa asawa ko, dito na ako sa Bicol, hindi na ako sasama ng Maynila hanggang sa, nabuntis ako. Doon ako mga anak sa Bicol. Bahala ka sa, buhay mo sa Maynila, basta ako sa Bicol lang. Basta nakapanganak ako. Bakit naman gusto niya lumuwas ng Maynila? Anong gagawin niya dito sa Manila? Hindi, may trabaho kasi siya, nagtatrabaho din siya. Okay. Kaya ganun. So, ang doon, ang gusto ko lang, yung malayo lang ako sa magulang ko. Kasi, hindi na kami naging good terms ng mama ko eh. Yung sinasaktan niya na ako. Kaya umiwas na lang ako. Yun. Tapos pagdating ng hanggang sa nakapanganak ako, nasa probinsya ako, tapos siya naman sa Maynila, nagtatrabaho. Tapos bigla na lang sinabi sa akin nung kamag-anak niya, sabi yung asawa mo may dinadalang babae sa bahay. Ayun. Kaya sabi ko, sige, luluwas ako ng Maynila para tingnan ko kung totoo. Hindi naman ako naniniwala agad-agad. Sabi ko, tingnan ko ng Maynila. Di lumuwas ako ng Maynila, iniwan ko yung anak ko. Mga ilang taon na po siya, gaano nakatagal dito sa Maynila si mister mo nung lumuwas ka para mahuli? 1 year lang. Kasi 1 year lang. Panahon na yun, wala pang cellphone, no? Sulat-sulat lang. Wala po kayong... Sulat lang. Oo. So, pero yung kamag-anak niya, galing ng Maynila, umuwi doon sa Bicol, sinabi sa akin na gano'n. Na yung asawa mo, may dinalang babae doon sa amin. Sabi gano'n. Ano po yun? Sa boarding house nila? Ano po ba trabaho ni mister mo dito sa Maynila? Sa factory siya eh. Bali sa mga factory. Siyempre maraming magkakasama yun, di ba? That time, sabi ko, dinala ko po na yung anak ko na isa, yung binuntis ko, dinala ko yung bagong panganak. Siguro nagtira kami sa isang bahay. Saka malapit din sa kapatid niya. Tapos siyempre yung tatrabaho siya, ako nasa bahay, nag-aalaga ng bata. Isang araw, dinalhan niya ako ng babae doon sa bahay. Hindi ko naman yung kilala. Sabi ko gano'n. Sabi, entertainin mo kayo mga kasama ko sa trabaho. Yung pala yun yung babae niya. Pinakilala pa sa akin talaga. Dinala niya sa bahay. Yun po yung babae na dinadala niya dati. Pero anong pakilala niya dun sa'yo, dun sa babae? Kasamahan niya sa trabaho. Hindi. In-entertain ko pa. Ikaw po, anong pakilala niya dun? Pinakilala niya kanya na asawa kanya? Hindi kasi nakikita naman niya may anak na eh. Kasama ko na yung anak niya. Bigat doon may anak babae, na no? kami. Okay. Tapos, in-entertain mo, ma'am? In-entertain ko pa siya. Kasi siyempre kasama sa trabaho eh. Binigyan mo pa siguro ng merienda. Binigyan ko pa talaga ng pinakain ko. Pero edad po ninyo that time nasa 18? Yun po yun? 18 na ako siguro. 18 na ako. Tapos itong asawa mo, mga 26. Yeah. Tapos, kinakausap mo yung babae, nagkukwento siya, ganito, niligawan ako ng asawa mo, ganyan po ba? Wala? Hindi, wala siyang sinabi noon. Tapos hanggang sa
siguro mga ano lang kami, mga 1 year lang kami doon sa ano, kasi umuwi ako ulit ng ano, ng Bicol. Mm. Pero bumalik ako, tapos nagtrabaho ako. Ah. Pero sa 1 year na yun na pagstay mo sa Maynila, kasama po yung anak mo, lagi po ba ginagawa nito ni mister mo na dinadalhan ka ng kasama niya sa trabaho? Hindi. Yun lang, doon lang nung araw na yun niya, pinakilala niya sa akin na kasama niya sa trabaho. Bali, sila. Tatlo silang magkakasama. Okay. Pero pag alis ng mga kasama niya, ma'am, kinausap mo si mister mo, inamin sa'yo na chicks na yun? Hindi. Wala sa akin. Hindi ko na inisip yun eh. Hindi ko Oh. iniisip kung babae, kung ano, basta ano. Mm. Nalaman ko lang na babae niya pala yun nung bumalik ko ulit ng Maynila. Kasi sabi ko, pag ganito, babantayan ko nga siya. Ah. Kasi kung nagbababae na, Oo. iniwan ko yung anak ko. Mm. Iniwan ko yung anak ko doon sa ano. Bicol. Makita-kita ko yung pala, kinausap ko na yung babae. Doon Mm. kasi sa pinsan ko, doon sila pumunta. Kasama yung asawa ko, kasama yung babae, nakipag-iman sila doon kasi piyesta eh. Mm. Di kinausap ko ngayon yung babae, sabi ko, may asawa yan eh, ba't mo pinapatulan? Mm. Yung parang ano, kasi nakita naman niya na may anak ako, di ba? Mm. Di dapat hindi niya nagagawin yon. So, hindi siya na ano doon, parang walang silbi yung pagsalita ko sa kanya. Ah. Tapos kinausap ko naman tong asawa ko, sabi ko, may anak ka, sabi ko ganun. Pamiliin kita, sino ang gusto mo? Siya ba o kami? Mm. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya ako, hindi sumagot. Tapos ginawa ko, umuwi ako ng Bicol. Kinuha ko yung mga anak ko, pumunta kami ng Palawan. Sunod, ano Ayun. po ba? Sunod po ba dalawa po ninyong anak? Oo. Mm. Bali, inabot naman ng walang taon yung pagitan. 1 taon lang naman. Ah, okay. Bad 1 taon. 1 Ah. taon lang. Ngayon, kinuha mo yung mga anak mo doon sa Bicol, dinala sa Davao, sa... Palawan. Palawan. Inuwi ko sa amin sa Palawan. Mm-mm. Tapos bumalik ako ulit ng Palawan, nagtrabaho ako. Pero that time, umuwi ako sa kapatid niya, pero doon din siya nakatira sa kapatid niya. Pero kasi wala naman ako ibang mauwian eh, kaya doon ako umuwi. Kasi doon ako umalis, doon din ako uwi. Sa Bicol, Tapos sa Bicol. yung mga hindi, dito na sa Manila. Ah, okay. Doon ako tumira. Mm. Biro mo naman, DJ. Nandun ako sa bahay ng kapatid niya. Hindi niya ako inuwian. Doon siya, kung saan na siya pumunta, hindi ko alam. Basta, ang alam ko, doon niya ako iniwan, doon din ako babalikan. Hindi talaga siya bumalik doon. Tapos, nakaisip ako, sabi ko, ganito na lang ba, na lagi na lang ganito na wala naman siya dito. Ang ginawa ko, umalis ako, nagtatrabaho ko, pero nag-rent ako ng bahay. Yung, ako lang mag-isa. Gano'n. Tapos, kasabot yung mga kapatid niya, yung mga pinsan niya. Lamang ko 1 linggo nagpakasal sa iba. Doon sa babae na yon. Nagpakasal siya, JTJ. Doon sa babae na yon. Kasi nga hindi pala hindi kayo kasal, no? Hindi kami kasal. Bali, nagpakasal siya doon. Nalaman ko na lang na nagpakasal siya. Gawa ng mga kapatid niya, pinakasal siya doon. Okay lang sa akin yun. Hindi nagtrabaho pa rin ako. Tapos dating ng mga 4 na taon, DJ. Hinanap niya ako sa trabaho ko, nakita niya ako, pinapabalik niya na ako. Kasi naghiwalay sila nung babae. Bumalik na daw ako, bumalik ako doon sa mga anak ko. Di ako naman si tanga, bumalik din ako doon. Binalikan ko, nagsama kami ulit. Kaya naging kabit ako ng asawa ko. Di ba? Oo nga, no. Sa Palawan, kabit ako ng asawa ko. sa Palawan kayo nagsama, kasama anak ninyo. Hindi, dito na, sa Bicol na. Umuwi ako ng Bicol kasi yung mga anak ko nasa Bicol eh. Iniwan ko sa Bicol sa nanay niya. Okay. Kasi nagtatawa ako para mamonitor ko lang siya. Ayun. Kaya naging kabit ako ng asawa ko. Sa 4 years na yun na nagsama sila ng pinakasalan niya na yun, na nahimik ang buhay mo. Pero bakit naman nagtrabaho ako. Sa ganung panahon siguro na wala nang pakialaman, inignore ka niya, kahit inimbita ka man lang sa kasal nila, hiwala. Tapos dapat na-realize mo na sa 4 na taon na yun, parang wala na.
Pero nung makita mo siya, nakipagbalikan siya sa iyo, tinanggap mo pa rin. Oo, kasi yung mga anak ko nandun sa kanila. Oh. Mahal mo pa Nasa rin. kanila yung mga anak ko. Mahal mo. Kaya inisip ko, sabi ko, siguro magbabago na ito. Kasi hanapin pa ba niya ako? Sa 4 na taon, nagkaroon siya ng 2 anak doon. 2 din. Tapos naghati sila. Naghati sila ng anak. Dinaiwan sa kanya yung babae, napunta sa kanya yung lalaki doon sa babae. So, ang iisip ko, baka this time, sabi ko ganun, mabuo na yung pamilya ko. Di, hanggang sa matagal naman kami nagsama. Tapos nagkaroon kami ng nakapundar ako. Yun. Nung makapundar naman ako, naisip ko, sabi ko, siguro kailangan natin dagdagan yung natin, yung anak? Kasi may bakery ako Oh, anak. Yung Hindi. May bakery ako. Kailangan natin madagdagan ng siya, ng puhunan. Okay. Kaya nag-abroad ako. So sabi ko sa iyo, DJ, 3 buwan pa lang ako dito sa abroad. May babaeng kumaalay-iligid sa kanya doon sa madaling araw, pinapasok siya. Ay. Baka kinukuha lang yung tinapay, pinapakain niya na lang tinapay kasi mapanis. Pinapasok talaga siya doon, DJ, sa loob ng bakery. Ay. Kasi doon na siya natutulog Oo nga naman, baka pinapakain niya ng tinapay kaysa mapanis ang tinapay, di ba? Tapos DJ, mga 6 na buwan, buntis na yung babae. Siya nang nagtitindira dun sa bakery ko. Ay, naku DJ, sabi ko lang sa'yo, siyempre nandito ka sa ibang bansa, ang noon puro lang, wala pang mga cellphone. Siyempre yung lang, yung sulat-sulat lang, di ba? Sulat-sulat, bago man makarating dito yung sulat, na? Buntis na. Ay, isang buwan na. Nabuntis na. Unang balita sa iyo. Unang balita sa iyo, may gumagapang lang, umaaligid papunta sa bakery, pero pag natanggap mo na yung sulat, yun pala buntis na yan that time. Buntis na. Oo. Yun DJ, that time naman na yun, pauwi na rin ako kasi wala pang akong taon pauwi na ako ng amo ko. Sabi niya, sige, magbakasyon ka muna. So, nagbakasyon ako, talagang tiningnan ko yung sabi ko sa iyo, DJ, yung bakery namin na puno ng grocery. Kahit isang sardinas, walang laman. Naubos, wala talagang kalaman-laman. Walang natira. Sabi ko, siguro naubos dun sa babae niya. Ganun. Tapos pagdating ko, nanganak na yung babae. Nanganak na siya. Nung manganak na siya, pagdating ko doon, nag-usap kami. Sabi ko, siguro kailangan na natin maghiwalay. Sabi ko gano'n kasi wala na may anak ka na Kung wala kang anak, okay lang yun Kaso anak ka. Pero kung binalikan mo sana yung totoong asawa mo, okay pa. Okay. Walang problema. Iba na naman. Oo nga naman. Di syempre. Di ba, masakit sa akin yun. Tapos yung tatay nung babae, parang siga-siga pang humarap sa akin. Okay naman pala sa'yo kahit yung may babae yung asawa mo Hindi pag-usapan nyo na lang. Sabi niya ganun. Ako ngayon sa anak mo, mag-susupply sa anak mo, 'di ba? May anak na siya, bahala sila. Bakit ako kailangan mong gusto kasi ng tatay, okay lang na may kabing asawa ko. Kabit na nga ako, kakabit pa siya. 'Di ba? Kaya masakit sa loob ko 'yun. Kaya sabi ko, hindi pwede, lumayas kayo dito. Yung pala, yung lahat ng damit niya nandun na sa babae. Kaya nung pinalayas ko siya, wala na siyang dala-dala. Sarili lang niya. Pag alam na nila siguro na pauwi ka, kinuha niya ng mga gamit. Kinuha na niya ng mga damit niya. Pero wala na karang kalaman-laman. Halos hindi na pero bago noon umuwi, pinadalhan ko pa sila. Sabi ko, yung bakery na wag mag-stop, i-continue yung bakery. Kasi pag once na in-stop mo yan, sa isang buwan lang, mawala lahat ng customer mo. Pinadalhan ko pa rin sila ng pera. Sabi ko, tuloy-tuloy ang bakery hanggang sa makauwi ako. Yun, hanggang sa pag-uwi ko, wala na. Naghiwalay na kami.
Ayun, Sir DJ. Pero yung anak niyang isa, 'di ba hinati nila yung anak niya na doon dalawa, 'di ba? Doon sa sa una, ay isa asawa niya. Yung hindi, talagang pinakasalan niya. dinala-dala niya magkasama ng anak po ninyo na dalawa? Oo. Kaya ako nagpalaki doon sa anak niya. 4 na taon kong inalagaan yung anak niya. Ako na nagpalaki noon. Sabi. Naging kabit ka ng sarili mong asawa, no? Oo. Tapos ngayon, nagbabahay na naman siya ulit. Di nagsama na Pero sila. ngayon, hindi na. Tapos na yung ano niya. Kasi noon sinasabihan niya ako, hintayin ko siya, babalik siya, ganon. Ako naman si tanga, ang iniisip ko, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Pero this time, DJ, hindi na ako babangon muna. Gagapang ako ng malayo para hindi ako bamagsak ulit. So, kailan po yan nangyari? Kailan po, anong taon na nakabuntis siya ng iba? 2007. So, matagal-tagal na rin po pala, no? Malaki na rin po siguro yung anak niya doon sa pangatlo. Ngayon, may 6 na anak siya doon. 6? Oo. Yung anak niya na na isa na hinati nila ng una niyang ng pinakasalan niya na yon. Magkasama sa may dalawang mga asawa anak. na rin. Wala na, may sariling pamilya na rin. Okay. May mga pamilya na rin sila. Grabe, no. Ayun. Di ba? Pero ngayon wala na, matagal na yun. Ako naman mabait na tao eh. Kahit gano'n ang ginawa nila sa akin, sa mga kapatid niya may sama ako ng loob, pero okay na yon. At least yung kung ano yung ginawa nila sa akin, in-improve ko yung sarili ko, di ba? Tama. Hindi mo kailangan magmukmuk para sa ganong sitwasyon. Kailangan mong yung sarili mo para tumayo ka na sa sarili mo. So sa ngayon, nakamove na ako. Kasi kung 2000, pangalawang balik ko na ito pa rin ang amo. Kasi noon down talaga ako. Halos sabi ng amo ko, umuwi ka muna. Tapos ngayon, nakabalik ako ulit. Pero yung 56 ka na po ngayon, no? Hindi mo na tinuloy yung niyo, yung 57. Hindi mo na tinuloy yung bakery mo. Ako, DJ, pag uwi ko ngayon, kasi marami naman akong skill din. Marunong ako manahi. Fashion designer. Marunong ako sa bakery. Marunong naman ako dati meron kaming canteen. Marunong ako magluto. Lahat naman ng kaya kong gawin eh. Kaya lang ang ko lang, yung meron sanang makasama na ganun din ang mindset niya. Tama. Di ba? Oo. Mahirap kasi kung makakita ka ng lalaki na uupo-upo lang, maghintay ng grasya. Palaki ng itlog. Hindi naman maghintay lang. Di ba? Palaki ng itlog. Marami akong alam na trabaho, DJ. Kaya hindi ako magugutom kung sakaling isa man ako. Hindi ako magugutom. Marami akong paraan, marami akong magagawa. Kasi mga anak po ninyo may mga pamilya na rin, no? Pag umuwi ka, wala ka may pamilya na. Ibang makakasama. Wala na akong wala na akong sarili ko na lang. Pero ngayon, nililibang mo na lang din sarili mo dyan. Kailan po kayo magpo-for good? Bali sa 26, for good na ako. 26 this month? Hindi, 2026. 2026. Okay. Okay. So, yun na. Ano po muna? Libang-libang muna, no? Oo nga eh. Ipon-ipon para pag pandagdag mo na rin sa puhunan mo. Pag uuwian na ako. Opo. Sige, no? Pag may time, ila-line up ka ni manager, ha? Priority po kayong sumali sa Love Lines. Okay. Sige. Marami sanang kwento. Oo, sige. Okay. Kompleto na yung ating mama, usapan. Maraming salamat. Sige, maraming salamat din sa DJ. Laila, mula sa may Oman, no? Oman. Jordan. Sa Jordan. Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat din. Love Lines. Oras natin, 41 minutes after 3 na ng hapon. Digital Love Lines. Love Lines. Naging kabit siya, no, ng sarili niyang asawa.